belongs to our Savior, there is Jesus. And double honor, respect to our parents in the Lord. And we cherish and we will never forget the blessed teaching of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor with Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor, Linacia Almeida. Greetings also to the whole beloved family Almeida family. Praise the Lord po, a blessed evening. And to all ordained preachers, instrumentalists, workers, beloved brethren, to the newcomers, visitors, welcome po kayo sa totoong gawain natin pinakamamahal na Pensos. And to all viewers who are watching right now throughout the world, through live Facebook and YouTube, isang mapagpalang umaga, hapon, gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Muli, aking pasalamatan ng pinakamamahal na Pensos sa proteksyon, patnubay, gabay niya sa akin habang ako'y nandun sa dako ng Australia at sa aking pagbiyahe na nakarating ako ng maluwalhati dito sa Pilipinas at kagalakan ko rin na muli makadalo sa ating banal na gawain dahil almost 3 months po, di po ako nakakadalo doon dahil wala po sa dako ng Cairns, wala po ang tayong banal na gawain kaya True Lives webcast, kaya malaking factor po sa akin bilang isang Kristiyano yung nakapapanood sa mga pinagpalang buhay na patutuo, mga pinagpalang mga mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, di man po karapat-dapat, dahil tunay na ang pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala. Amen. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil sa aking pagtatrabaho po doon, isa po akong gardener, cleaners, house cleaner, ganun po, bed sitting, mga hotel, mga office, yung po trabaho ko doon. Napakabuti ng mahal na Panginoon dahil ang ginagamit po ang aking employer, pinagkakaluban niya po, sundo hatid, hindi po ako namamasahe. Amen, hallelujah. Pinagkaluban niya, sometimes iniiwan sa akin ng sasakyan niya, sabi niya, kuya gamitin mo to. Right, Lord. Tapos yung isa, pag hindi naman, kasi iba-iba employer ko po doon, mayroon naman na, pag hindi yun ang sasakyan na pinapagamit ko sa akin, yung isang employer ko naman na, kuya, gamitin mo rin yung sasakyan ko. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. At ganun din mga minamahal, yung, kasi yung isang client niya, mga client nila, kuya, ikaw papadala ko doon, magmo-mower ka, garden, linisin mo, may 3 hours, may 4 hours. Alam niyo mga minamahal, dahil sa kapurihan ng mahal na Panginoon, nagkaroon po siya ng kontrata. Kuya, pinagpala, talagang napakabait ng Diyos, sabi niya sa akin, dahil nagkaroon po tayo ng kontrata doon sa isang Australiana. At before po ako umuwi, mayroon din po akong nilinis uli na, kuya, 4 hours yun, linisin mo. At tinapos ko lang ng less than 3 hours, tapos nagustuhan din po ang aking paglinis. So, sabi niya, ikaw na, lagi maglilinis dito sa aming bakuran, magmumower, magkagano. Sabi ko, usapin mo na lang yung boss ko. So, yun, alam niyo, hindi pa doon natatapos yung mga minahal pagpapala. Kasi yung kinakain ko, nililibre pa nila. Tapos may pauwi pa akong ulam araw-araw. Minsan, talagang grabe ka. Naiyak po ako talaga sa kagalakan. Napakabuti ng mahal na po. Yes, glory to God. Glory Kasi to ang Jesus. ora ko po is $30. Minsan, umiiyak po ako sa kagalakan. Bali, 1,000 ang isang oras ko sa peso. Talagang minsan, hindi ko maiisip umiiyak sa kagalakan. Share ko din po sa inyo. During the anniversary, last April, kasi kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, nagbibigay po ako doon, susuporta. Maliban na nagbibigay ako sa ating main church. Yung isang linggo na po yan, sabi natin, beloved preacher, kuya, may bibilihan tayo instrumento. Sige, sagot ko na yan. Hindi ko nang malayan, isang linggo pa yan, kumita ako more than 60,000. Korean na, pinakamamahal pa yung sus. Amen, hallelujah. Ganon din yung mga minamahal. Yung proteksyon, araw-araw, talagang, minsan lagi po ko binubulay-bulay ang kabutihan ng mga sa aking buhay dahil sa panalangin po nating mahal na pastor. Isa po ang ginahapag, wala ng pag-asa ng araw. Balikan ko lang po kung paano ko nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpapakamatay na po ako araw.
Wala na akong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil sa aking bisyo, nung wala pa ako sa mahal na Panginoon, nakulang po ako. Hindi na makatulog, hindi makakain. Nauwi sa iba't ibang komplikasyon. Palakad-lakad na sa aming barangay, magdamag almost 3 years. Nag-early retirement po ako sa aking pinagtatrabaho sa bangko. Naubos ang aking pera. Lagi po kami nag-aaway ng aking mga asawa dahil sabi niya, pakiramdam mo lang yan. Napakagulo namin tahanan. Isa na lang naisip ko noon, sabi ko, pakamatay na lang kaya ako. Dahil di naman ako gumagaling. Hindi ako magaling sa mga ospital. Maging sa albulan, napakarami kong albulan yung pinunta. Wala na akong kapayapaan sa puso at isipan, pero naisip yung mga anak ko noon, maliliit pa sila. Paano kung pagkamatay kaya ako? Sa ganong sitwasyon, mga minamahal, sa kapagan ng ating dakilang Diyos, dahil magdamag na po ako, hindi nakakatulog, nagbukas po ako ng aming television. Napakabuti ng mahal ng Panginoon na ilipat ko po sa ating banal na gawain. At doon nagkaroon po ako ng pag-asa na napanood ko mga pinagpalang buhay na patutuo ng mga kapatiran. Amen. Beloved preaching natin, beloved parents in the Lord. Sabi, tanda-tanda ko pa na sila man sa inyo may problema at karamdaman. Patong yung kamay sa telebisyon, sundan yung panalangin. May naramdaman na po akong kakaiba. At sa madaling salita po, Hallelujah. nakita ko nag-flash sa TV screen kung saan matatagpuan ang ating banal na gawain. Right after din nung matagpuan ko po yun, hinanap na tumunta po ko ng Cuneta Astrodome that was 2000, kung di ako nagkakamali, month of August, overnight. Pagpasok ko pala ng Cuneta Astrodome, hindi naman ako iyakin, nalalamig. Parang gusto ko nang umiyak pero nahiya ako. Pinipigilan ko pero yung mga balahibo ko, yung pakiramdam ko, nalalamig ako, tumatay yung balahibo ko. Sa madaling salita, yung pabautismo. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, Pang Jesus. Amen. Nung umuwi po ako sa aming tahanan, nakatulog po ko agad ng 4 na oras. Praise the Lord. Samantala, 3 taon na hindi ako makakatulog. Kaya grabe ang aking karamdaman noon. Napakahina na aking katawan. Itong aking kamay, pag tinataas ko, hindi ito tatagal, bumabagsak. Dahil sobrang hina ko, hindi ako makakain. Ang BP ko noon, 80/60. Minsan 70/60. Meron akong ulcer, pneumonia, nervous breakdown, arthritis. Ang pinakamahirap sa lahat, yung aking ulo. Inuuntog ko sa aming Padre, napakasakit, parang tinutusok ng karayom. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nung ako'y nabautismuhan, nagkaroon ako ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Hindi po doon natatapos dahil napakinggan ko. Hindi natatapos sa bautismo. Patuloy kayo dumalo, panlubusan kayo pagalingin, pagpalain ng ating pinakamamahal na Pag-Jesus. Alam niyo mga minamahal, hindi kagad ako gumaling. Ang unang naramdaman ko nung ako'y nabautisman, yung kagalakan, kapayapaan na hindi ko nakamtan mula nung ako'y pinanganak. Nagpatuloy po ako mga minamahal sa madaling salita. Gradual healing ako, pinagaling ako ng mahal. Apo nyo na naman ang nais ko. Gumaling dahil gusto ko pang maghanap buhay, masustain ko yung pangailangan aking mga anak. Ngunit hindi yung kalooban ng ating pinakamahal. Sa akin patuloy na pagdadalo. Nakikinig ako sa mga, ang pagbibigay ay susi na magpapala. Unti-unti man hindi magkagat ako naging sa kabanalan, hindi po. Nasa proseso, maging sa pagbibigay, hindi ko naman kaagad po nasunod. Ngunit nung aking patuloy, pinapanginag ka puro po ng panampalataya. Nagmula po ako dahil may naiwan akong tricycle. Yun po ang ginagamit ko noon. Dalangin ko sa mahal na Panginoon na masama ko rin ang aking mahal na asawa. Ginamit aking beloved son na panahon na yun na nagkaroon siya ng hernia o los-los. Sabi ni Dr. Dae, sabi niya, opera natin yung anak mo dahil pag hindi na-opera niya, magiging cause ng cancer. Sabi ko, kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ko sa kanyang mahal na asawa, tanggapin mo ang mahal na Panginoon Jesus. Sadak ko ng Amoranto, tumalima po siya. Nung tumanggap aking mahal na asawa sa bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, after 3 months,
gumaling ang aking anak na hindi na na-opera. Praise the Lord. Doon po, Amen. Purihin God. nagsimula na nasama ko ang aking malasawa at sa aming patuloy na pagdalo. Nandun pa rin yung proseso, hindi naman kami pinagpala, financial, ng mahal na parent. Ngunit ang kagalakan ko sa mahal na parent na unti-unti ako pinapagaling, unti-unti ako pinagpala sa aking pisikal na katawan, yung labis-labis kong pinasalamatan sa mahal na parent hanggang sa taon ang bumilang. At sa imalang kaparaanan po ng ating dakilang Diyos, nakilala ko po ang aking beloved mother. Sabi niya, hindi ko, lingid sa aking kalaman, nakuha niya pala yung contact number ko. Sabi niya, akong nanay mo. Kasi alam niyo mga minamahal, broken family po ako. Iniwanan ako ng aking tatay, nanay. Lumaki pa kami sa lola. So napakahirap. Sabi niya, nanay mo ako. Sabi ko, hindi, ang alam kong nanay ko yung nagpalaki sa aking lola. Sabi niya, sundin mo ko sa airport. Sabi ko, hindi kita kilala, paano kita sundin? Basta isulat mo lang pangalan ko. So doon nagmula ang mga minamahal, 27 years or 28 years kung di ako nagkakamali, nakilala ko yung beloved mother ko. Na nanay niya. So, nanay ko siya. So doon sabi niya, nakapag-asawa nga daw po siya ng Australiano. So, yun, patuloy ako naglingkod sa mahal na pen hanggang isang araw, 2005, sa himalang kaparaanan ulit ng mahal na pen sa unat panalangin ng ating minamahal kagalang-galang evangelista. Nagkaroon po ako ng pranyong taxi. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na friends. Grabe mga minamahal, halos 2 araw ako hindi makatulog sa aming lugar. Dahil simula nung naglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, grabe pag-uusik sa akin sa mga tricycle boy. Pero hindi ko iniintindi yun, hindi ko pinakinggan yun maging aking mga kamag-anak. Akin lang lagi nilagay sa puso't isipan ko na nung ako'y nagkasakit, wala namang tumulong sa akin. Inosip pa ako. Tapos nung gumaling ako sa aking karamdaman, yun lang po lagi pinangawakan ko kung paano ko pinagpala ng ating dakilang Diyos sa gawain nito. Binago ang aking buhay, lahat ng bisyo ko, ng isang kalalakihan, except sa pagdodroga po. Ayan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ang aking pag-uugali. Napakatapang ko nung araw, mga minamahal, lagi ako may dalang baril. Hindi ako nagpapaisa kasi nga, ang sabi ko nga, lumaki ako walang tatay, walang nanay. So, ganun po mga minal. Yan po ay yung baril ko at saka 29 ko. Inalis din ng mga pilitan ng Biblia. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At ganun din mga minamahal. Pinatapos din ng mahal na Panginoon ang aking 2 anak. Ang aking panganay. Nag-graduate ng computer science. Scholar po yun. Aking mahal na anak ng babae. Nag-graduate ng commerce. Dito sa Dako ng Fatima. At ngayon nasa BDO po siya. Patuloy, pinagpapala sila ng mahal na Panginoon sa panalangin nating minamahal, ginagalang mga pastor. Kaya maraming mga talagang kung aking bulay-bulayin, kabutihan ng mahal sa aking buhay. Glory to God. Hallelujah. Napakaraming mga minamahal. Napakabuti ng mga Panginoon. Bago po pala ako, 2 years ago, bago po ako pala napunta ng Australia sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, hindi ko rin inaasahan. It's a coincidence during pandemic, may mahal na pabilang po ako sa prison ministry. Tunay na napakabuti ng mga napindel doon sa daming nabautismuhan, daming nakalaya sa makulungan, sa Muntinlupa. Napakabuti ng mahal na pinili mga karapat-dapat. Talagang wala akong masabi, walang sapat na salita, mga minamahal. Kaya hanggang sa mga oras nito ang aking dalangin, panalangin sa mahal na pinili, ako'y patuloy niya panghawakan. Habang ako'y nabubuhay dahil yung pinangaral ng ating magulang sa mahal na Panginoon, nagmanifesto po sa aking buhay, bagamat may pagsubok. Hindi naman po nawala yun, ngunit nandiyan, patuloy ako pinanghawakan ng ating dakilang Diyos. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, pagluwalhati ay tanging nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating